Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by DWAR Abante Radio. Pahayag ito ni Attorney Baligod sa interview ng media sa kanya. Dinatikos niya si Erwin Tulfo na palaging nagsasabi na wala naman kayong ebidensya, sabi-sabi lang. Ito. Nag-lecture na si Attorney Baligod tungkol sa klase ng ebidensya. 3 klase pala ng ebidensya. Testimonial, documentary, and object evidence. At ang pinakamabigat pala is testimonial. Yung pahayag ng Brave Marines, testimonial. Yun ang pinaka-strongest form of evidence. Hindi alam ni Erwin Tulfo. Pakinggan natin ha. Imagine mo, mahigit sa 10, halimbawa, ang nakakita sa'yo, and that is the best evidence, yung testimonial evidence. When you perceive something through your own senses, that is personal knowledge. No? And testimonial evidence is the highest form of evidence, especially when appeared before a court. Eh, hinahanapan nila, ano ba yung ebidensya nyo? Eh, gusto nila may picture na tinatanggap ng congressman o congresswoman yung pera. Eh, 3 po ang klase ng evidence eh. Testimonial, documentary, and object evidence. Ang pinakamahalagang ebidensya dyan ay yung testimonial. Dahil kahit meron kang object evidence or documentary evidence, kung wala namang tao na magte-testify sa mga dokumento at bagay-bagay na yan, eh wala rin. Kaya hindi ko maintindihan yung sinasabi minsan ni Erwin Tulfo na sabi-sabi lang nila yan, wala silang ebidensya. No? And that is testimonial evidence. Sa tulad ng kuyan ng kuwan, may nakita kang sinaksak. Hindi mo naman napicturan ka agad. Ano yun? Hindi naman niniwala na nakita mong sinaksak yung tao? So, sana si Mr. Erwin Tulfo should not discuss about evidence when he does not know the rules of evidence. Yun. Wala siyang alam sa rules of evidence. Sandali ha, may dugtong pa pala. Tinatanggap na kaso, reklamo, against sa inyo eh. Lahat, practically naman pinalala nyo, lahat is private. Kasi kung sila, hindi ka rin maglaban? Alam nyo, malaking sakripisyo ito pero okay lang. If this is the price of exposing corruption in government, we are ready to pay for it. Thank you. At mahambo na. Okay, bago ko mag-comment sa pahayag na attorney, gusto ko lang munang pasalamatan yung mga nagpapadala ng tulong, financial tulong sa Brave 18 Marines. 2 beses na tayong nakapagpadala sa kanila. Binigyan nila ako ng bank account name at bank account number. 250,000 pesos na ang ating naipadala galing sa inyong mga donasyon. And as of now, sa GCash number na binigay ko na padalhan, mayroon na naman tayong naipon na another 53,000 pesos. Okay? So, salamat sa mga nagmamahal sa Brave 18 Marines. Kailangan nila ng tulong dahil mahaba-habang labanan pa ito. Ang dami ng kasong na isampa sa kanila. May nagpapadala ng malaki, kailang may nagpapadala ng maliliit lang na amount. Nakakatuwa po. 5 pesos, biro mo yan. Magpapadala sa GCash, 10 pesos, 15, 20, 50, 100, mga ganun. Kailang ang daming nagpapadala. Kaya salamat po sa inyong pagmamahal, suporta sa Brave 18 Marines. Ito po ang ating GCash number. 0966-265-8480. Ulitin ko. 0966-265-8480. Ang pangalan is Ivan Henry Echo Victor Alpha November. Yan po ang spelling ng Evan Henry. So, salamat sa suporta nyo sa Brave 18 Marines. Okay. So, ngayon ko lang nalaman yan, yung 3 klase ng ebidensya. Yung example nga niya, yung sinaksak. Ako yung nakakita.
Ang isang tao sinaksak. So nagtestigo ako sa korte na nakita ko si Juan de la Cruz, sinaksak niya si Pedro de los Reyes. Pinanumpaan ko yun. Testimonial evidence. So ano naman yung documentary? Picture. May may mga netizens din na na nakasaksi at nabidyuhan nila. So, kung nabidyuhan, makakuha ka ng picture. Yun na yung documentary evidence, video or picture. And then, object, siguro yung kutsilyong magamit, dahil tumakbo yung salarin, kailang itinapon niya somewhere, kailang nakita, malapit sa crime scene, yun na yung object evidence. Yun, tatlo klase ng ebidensya. So ngayon ko lang napag-alaman na ang pinakamalakas na ebidensya is testimonial. So yung testimonial evidence na yun, dapat i-cross-examine. Kaya dito, sa Blue Ribbon Committee hearing, importante na patawag nila ang Brave 18 Marines para ma-cross-examine nila. Ayaw mang patawag. Takot na takot sila. So, paano mo matest yung credibility, truthfulness ng sinasabi ng Brave 18 Marines kung hindi mo isasalang sa cross-examination sa Blue Ribbon? Okay. Pagdating naman sa korte, yun na. Ang mga testimonial evidence, nagsasabi-sabi kung ano-ano, mapapatunayang nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo pag i-cross-examine na ng abogado ng kabilang kampo. Ganon po yun. So, walang ebidensya, walang sabi-sabi. Now I understand. Kulang sa kaalaman. Tawag niyan, ignoramos. Little learning is dangerous. So, salamat, attorney, at nilecturean mo ang isang magaling na senador tungkol sa rules on evidence. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yan ako sa balay ni Auntie Carmela Sabinoy nga taga Barangay San Rafael, sakop sa Talakag Bukidnon. So muna ni ang natabangan na mugero ug muna pod ni ang itsura sa iyang atop nga iyang pulihan karon sa gitabang sa iyang nga yero. So makita gid nato nga magadagko na gid kayo og buslot ang iyang atop. Og ang kinidapit gani trapal lang ang atop. So na tubig nga naputos sa trapal. So mo na ni ang gitabang nga namo nga yero nga napulo ka buok nga di 8 kataas. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga maayo na gid ang ilang atop. Salamat sa Ginoo kay natagaan namig sin og salamat sad sa naghatag og sin
nga napulian na gyud ang among atop nga pila na katuig na pulo na katuig nagatulog-tulogan namin na salamat karon kay napulian na. Kay sa inyo sa naghatag sa among atop. Salamat kayo. Salamat kaayo.